Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa tiwala at pagtataksil? Samahan niyo po akong muli dito sa ating paboritong channel upang tuklasin ang isang kwentong magpapatunay na kung minsan ang pinakamatamis na pag-ibig ang siyang nagtatago ng pinakamapait na lason. Gaano nga ba katatag ang 7 taon ng pagsasama? Gaano kalalim ang mga pangakong binitiwan sa harap ng dambana? At paano kung ang lahat ng ito ay isa lang palang napakagandang kasinungalingan? Ikapito, 7 taon. Para kay Luningning Sandoval, ang bilang na yon ay hindi lang numero. Ito ay simbolo ng 7 taon ng pagmamahal, pag-aaruga, at ng isang buhay na pinangarap niya kasama ang lalaking pinakamamahal niya, si Rajan Del Fierro. Sa kanilang mansyon sa Valle de Oro, ang lahat ay perpekto. Ang amoy ng paboritong pagkain ni Rajan ay banayad na lumulutang sa hangin, nagmumula sa kusina. Ang mahabang lamesa na gawa sa mahogany ay nakahanda na para sa dalawa. Pinalamutian ng mga puting rosas at 2 kandilang marahang sumasayaw ang apoy. Ang mga kagamitang pilak ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier at ang mga kristal na baso ay naghihintay na mapuno ng mamahaling alak. Hinaplos ni Luningning ang kanyang singsing pangkasal. 7 taon na, pero sa tuwing tinitingnan niya ito, bumabalik ang kilig na naramdaman niya noong araw na isinuot ito ni Rajan sa kanyang daliri. Sa kabila ng pagiging isang matagumpay na CEO ng Sandoval Realty Corporation, ang kumpanyang minana niya sa kanyang mga magulang, ang pinakamalaking tagumpay para sa kanya ay ang pagiging asawa ni Rajan. Isang mahinang tunog ng pagbukas ng pinto ang pumukaw sa kanyang pag-iisip. Napangiti siya. Nandito na ito. Mahal? Ang malambing na tawag ni Rajan mula sa entrada. Nasa dining area ako, mahal. Masayang sagot ni Luningning. Ilang sandali pa, naramdaman niya ang 2 malalakas na braso na yumakap sa kanya mula sa likuran. Isinandal niya ang kanyang ulo sa dibdib nito. Nilalasap ang pamilyar na amoy ng pabango nito na may halong pagod mula sa maghapong trabaho. Happy anniversary, mahal ko! Bulong ni Rajan sa kanyang tainga, kasabay ng isang mainit na halik sa kanyang pisngi. Humarap si Luningning at sinalubong ang mga labi ng asawa. Happy anniversary din sa'yo. Nagustuhan mo ba ang sorpresa ko? Ngumiti si Rajan, ang ngiting unang nagpatibok ng kanyang puso. Palagi mo akong sinusurpresa, Ning, at palagi kong gusto. Pero hindi lang ikaw ang may sorpresa ngayong gabi. May kinuha si Rajan mula sa bulsa ng kanyang coat, isang maliit na kahon na nababalot sa pilus. Nang buksan niya ito, isang kwintas na diamante ang kumislap, sumasalamin sa liwanag ng mga kandila. Napasinghap si Luningning sa ganda nito. Rajan, hindi mo kailangang gawin to, sabi niya, kahit na ang puso niya'y umaapaw sa kaligayahan. Wala yan kumpara sa 7 taon ng kaligayahan na ibinigay mo sa akin, sabi ni Rajan habang maingat na isinusuot ang kwintas sa leeg ni Luningning. Hinaplos nito ang kanyang batok at ang malamig na diamante ay tila nag-init sa pagdampi sa kanyang balat. Bagay na bagay sa'yo. Ikaw ang pinakamasuwerte babae sa buong mundo, Luningning. At ako ang pinakamasuwerte dahil akin ka. Pakiramdam ni Luningning ay lumulutang siya. Ang lahat ng pagod, ang lahat ng stress mula sa trabaho ay nawala. Ito ang buhay niya. Ito ang pag-ibig niya. At ito ay perpekto. Maliligo lang ako saglit, mahal. Pagkatapos, sabay na tayong mag-dinner, sabi ni Rajan, at hinalikan siyang muli bago umakyat sa kanilang silid. Naiwan si Luningning na nakangiti. Hinahaplos ang bagong kwintas. Kinuha niya ang coat ni Rajan na naiwan nito sa upuan para isabit sa aparador. Ngunit nang hawakan niya ito, naramdaman niyang may nag-vibrate sa bulsa. Ang cellphone nito. Kinuha niya ito, naisip na baka importante at kailangan niyang ipaalam kay Rajan. Ngunit sa pag-ilaw ng screen, isang mensahe ang lumitaw sa lock screen.
Isang mensaheng magpapabago sa lahat. Galing ito sa isang pangalang hindi niya kilala, SM, at ang nakasulat ay mga salitang tila sumaksak sa kanyang puso. Mahal, kumain na ba kayo ni Bituin? Miss na miss ko na kayo. Ingat palagi. Natigilan si Luningning. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Mahal? Kayo? At sino si Bituin? Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang telepono. Ilang beses niyang binasa ang mensahe, umaasang nagkamali lang siya ng basa na may ibang kahulugan ang mga salitang yon. Ngunit malinaw na malinaw, ang kanyang unang reaksyon ay itanggi ito. Baka nagkamali lang ng send, baka kaibigan lang, baka. Ngunit may kung anong malamig na takot ang gumapang sa kanyang kalamnan. Sa isang iglap, bumalik sa isip niya ang mga gabing late na itong umuuwi, ang mga business trip na biglaan, ang mga pagkakataong tila malalim ang iniisip nito. Lahat ng yon ay binaliwala niya dahil sa tiwala. Buong-buo ang tiwala niya kay Rajan. Nanginginig ang kanyang daliri, ngunit may isang puwersang nagudyok sa kanya na alamin ang katotohanan. Alam niya ang password ng telepono ni Rajan, ang kaarawan na niya. Isang matamis na simbolo ng kanilang pagmamahalan na ngayon ay parang susi sa isang kahon ng Pandora. Inilagay niya ang password, nagbukas ang telepono. Ang kanyang mga mata ay agad na napunta sa gallery ng mga litrato. At doon, sa harap ng kanyang mga mata, gumuho ang mundong kanyang binuo sa loob ng 7 taon. Hindi isa, kundi napakaraming litrato. Si Rajan, masayang-masaya, katabi ang isang magandang babae na hindi niya kilala. At sa pagitan nila, isang maliit na batang babae, mga 3 o 4 na taong gulang, na may mga matang kamukhang-kamukha ng kanyang asawa. May mga litrato sila sa beach, sa isang park, sa harap ng isang birthday cake. Mga litrato ng isang pamilya, isang masayang pamilya. Ang bawat larawan ay isang patalim na bumaon ng mas malalim sa kanyang puso. Ang tunog lang na maririnig sa marangyang silid kainan ay ang mabilis at mababaw na paghinga ni Luningning, at ang marahan, halos hindi marinig, na tunog ng pagkabiyak ng isang pusong pinagtaksilan. At sa isang iglap, ang 7 taon ng pagmamahal ay naging abo. Nanginginig na naibalik ni Luningning ang telepono sa bulsa ng coat ni Rajan. Ilang segundo lang bago niya narinig ang mga yabag nito na pababa na sa hagdanan. Mabilis niyang pinunasan ang luhang, hindi niya namalayang pumatak. Isinuot niya ang isang maskara ng pagkukunwari, isang nangiting pilit na pilit niyang pinahugis sa kanyang mga labi. Ang bango naman yan, sabi ni Rajan pagpasok sa silid kainan, sariwa mula sa pagkakaligo. Hindi nito napansin ang pamumugto ng mga mata ni Luningning sa malamlam na liwanag ng mga kandila. Sigurado akong masarap to. Umupo ito sa kanyang pwesto. Ang bawat galaw niya, ang pagbuhos ng alak sa kanilang mga baso, ang paraan ng pagngiti niya ay tila isang eksena mula sa isang pelikula na napanood na ni Luningning. Ngunit ngayon, alam na niya ang madilim na katapusan. Tikman mo, niluto ko yan para sa'yo, sabi ni Luningning. Ang boses ay bahagyang garalgal na sinubukan niyang ikubli sa isang ubo. Kinain nila ang hapunan sa isang katahimikang hindi pangkaraniwan. Para kay Rajan, marahil ito ay isang solemne at romantikong katahimikan. Ngunit para kay Luningning, ito ay ang nakabibinging katahimikan ng isang libing, ang libing ng kanilang pagsasama. Ang bawat subo ng pagkain ay walang lasa, tila abo sa kanyang panlasa. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Rajan ay walang kahulugan, mga tunog lamang na nagpapahiwatig ng kanyang pagkukunwari. Pagkatapos ng hapunan, umakyat sila sa kanilang silid. Nagkunwari si Luningning na inaantok na at agad na nahiga. Tinalikuran ito. Naramdaman niya ang paglubog ng kama nang humiga si Rajan sa tabi niya. Ang init ng katawan nito na dati nagbibigay sa kanya ng kapanatagan, ngunit ngayoy parang apoy na pumapaso sa kanyang likuran. Good night, mahal.
I love you. Bulong ni Rajan. Hindi sumagot si Luningning. Nagpanggap siyang tulog na. At doon, sa dilim ng kanilang kwarto, sa tabi ng lalaking pinangakuan niya ng habambuhay, tahimik na dumaloy ang mga luha ni Luningning. Ang bawat patak ay isang alaala, isang pangarap, isang pangako, na ngayon ay pira-piraso na. Inulit-ulit ng kanyang isipan ang mga larawang nakita niya. Ang nangiti ni Rajan habang karga ang bata. Ang paraan ng pagtingin niya sa babaeng iyon. Iyon ay hindi isang pagkakamali. Iyon ay isang buong buhay na itinago nito sa kanya. Ang gabi ay naging isang walang katapusang bangungot. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay tila isang insulto. Pinilit ni Luningning na bumangon at harapin ang umaga. Ang kanyang puso ay manhid, ngunit ang kanyang isip ay nagsisimula ng gumana. Ang pighati ay dahan-dahang napapalitan ng isang malamig na determinasyon. Kailangan niyang malaman ang lahat. Tahapagkainan, ang tensyon ay mas makapal pa sa kapeng tinitimpla niya. Si Rajan ay abala sa pagbabasa ng balita sa kanyang tablet. Walang kamalay-malay sa bagyong namumuo sa loob ng kanyang asawa. May importante akong meeting sa Makati mamaya. Baka gabihin ako ng uwi. Sabi ni Rajan, hindi man lang inaalis ang tingin sa screen. Tumango lang si Luningning. Dati, maniniwala siya. Dati, sasabihin niyang mag-ingat ka. Ngayon, ang tanging nasa isip niya ay, sino ang katagpuan mo? Siya ba? Pagkaalis ni Rajan, ang katahimikan ng mansyon ay tila sumisigaw. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Umakyat siya sa kanilang study, isang lugar na puno ng mga alaala ng kanilang pagsasama. Tiningnan niya ang mga naka-frame na litrato sa pader. Ang kanilang kasal, ang kanilang mga biyahe sa iba't ibang bansa. Sa bawat ngiti nila sa litrato, nakikita na niya ngayon ang isang anino ng kasinungalingan sa mga mata ni Rajan. Totoo ba ang kahit isa sa mga ito? O bahagi lang din ba ito ng isang malaking pagpapanggap? Binuksan niya ang isang cabinet kung saan nakatago ang mga luma nilang dokumento at mga bank statement. Nagsimula siyang maghalungkat. Hindi sigurado kung ano ang hinahanap, ngunit alam niyang may kailangan siyang makita. At hindi nga siya nabigo. Sa isang folder ng mga lumang credit card bill, isang partikular na resibo ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang transaksyon mula 4 na taon na ang nakalipas. Isang pagbili sa isang mamahaling tindahan ng alahas para sa mga bata. Ang binili, isang maliit na gintong bracelet na may nakaukit na pangalan. Ngunit wala siyang natatandaang natanggap na ganitong regalo. Wala silang anak. Ang pangalan sa resibo ay hindi pamilyar sa kanya. Ngunit ngayon, ito'y tumusok sa kanyang puso na parang punyal. Bituin. Doon, sa itim at puting papel ay ang kumpirmasyon. Hindi ito isang bagong pagkakamali. Matagal na itong nangyayari. 4 na taon. Marahil ay higit pa. Napaupo siya sa sahig, hawak ang kapirasong papel na yon. Ang pira-pirasong pangarap ay naging maliliit na durog na salamin. At ngayon, alam niyang siya ay naglalakad sa ibabaw ng mga ito nang walang sapin sa paa. Ang sakit ay hindi na maipaliwanag. Ngunit kasabay ng sakit, may sumibol na galit. Isang galit na nagbigay sa kanya ng lakas. Tumayo siya. Ang kanyang mga luha ay natuyo na. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Malinaw na ang kanyang gagawin. Hindi na siya ang Luningning na kahapon lang ay bulag sa pag-ibig. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagdial ng isang numero na matagal na niyang hindi natatawagan. Ang numero ng kanyang matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo. Isang tao na pinagkakatiwalaan niya ng buong buhay niya. Isang magaling na abogado. Sumagot ito sa pangalawang ring. Ning, napatawag ka? Everything okay? Huminga ng malalim si Luningning. Tinitipon ang lahat ng natitirang lakas. Ang boses niya ay nanginginig, ngunit may diin ng bakal na ngayon lang niya narinig mula sa sarili.
Mika, kailangan ko ng tulong mo, pero hindi ito pwedeng malaman ng kahit sino, lalo na ni Raijan. Isang maliit at tahimik na kapihan sa isang eskinita sa Quezon City ang naging kanlungan ni Luningning. Ang lugar ay sadyang malayo sa mga karaniwan nilang pinupuntahan ni Rajan. Isang lugar na paniguradong hindi sila matatagpuan. Pagdating ni Mika, ang kanyang matalik na kaibigan at abogado, agad nitong nakita sa mga mata ni Luningning ang isang bagyong hindi pa nararadapat. "Ning, anong nangyari? Pinag-alala mo ako." Bungad ni Mika, umupo sa tapat niya. Walang imik na inilapag ni Luningning sa lamesa ang resibo ng credit card. Ang kapirasong papel na nagpabagsak sa kanyang mundo. Itinuro niya ang pangalang Bituin. Nangunot ang noo ni Mika habang binabasa ito. Ilang segundo siyang natahimik, pinoproseso ang impormasyon. Tumingin siya kay Luningning. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at pag-unawa. "Gaano katagal mo nang alam?" "Kagabi lang," sagot ni Luningning. Ang boses ay walang emosyon, na tila naubos na ang lahat ng luha. "Anniversary namin. Nakita ko ang mga text, ang mga litrato sa telepono niya, Mika. May pamilya siya. May anak siya sa ibang babae." Napasinghap si Mika, napahawak sa kamay ng kaibigan. "Oh, Ning, I'm so sorry." "Huwag kang mag-sorry," maring sabi ni Luningning. Hinila pabalik ang kanyang kamay. "Hindi ko kailangan ng awa. Kailangan ko ng abogado." Nakita ni Mika ang pagbabago. Ang Luningning na nasa harap niya ay hindi na ang malambing at mapagmahal na asawang kilala niya. Ang pighati ay naroon pa, ngunit nababalutan na ito ngayon ng isang matigas na determinasyon, isang lamig na nakakakilabot. "Gusto ko siyang idemanda, annulment, adultery, lahat. Gusto kong bawiin ang lahat ng kinuha niya sa akin," tuloy ni Luningning. Huminga ng malalim si Mika, inilagay ang kanyang profesional na mukha. "Okay, we can do that. Pero Ning, pakinggan mo ako. Huwag kang gagawa ng kahit anong padalos-dalos. Ang isang taong desperado ay kayang gumawa ng mga bagay na hindi mo inaasahan. Kung kokomprontahin mo siya ngayon ng walang sapat na ebidensya, itatanggi niya lang ang lahat. He will hide his assets. He will make it messy. Kailangan nating maging matalino." "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Luningning. "Bago natin siya labanan sa korte, para sa puso mo, lalabanan muna natin siya sa papel para sa pera mo," paliwanag ni Mika. Si Raijan ay may posisyon sa Sandoval Realty. May access siya sa pananalapi ng kumpanya. Kung kaya kanyang lokohin sa personal na buhay ninyo, malamang sa malamang, niloloko ka na rin niya sa negosyo. Unahin nating alamin yan. We need a paper trail. Kailangan natin ng matibay na ebidensya na hindi niya maitatanggi. Ang mga salita ni Mika ay tumagos sa galit ni Luningning. Nagbibigay dito ng direksyon. Tama siya. Ang komprontasyon ay magbibigay lang kay Rajan ng pagkakataong magsinungaling pa. Ngunit ang mga dokumento, ang mga numero, ang mga yon ay hindi nagsisinungaling. Tumango si Luningning. "Saan ako magsisimula?" "Sa simula. Balikan mo lahat ng libro ng kumpanya mula nang magkaroon siya ng kontrol sa finances. Hanapin mo ang anumang kahina-hinala, mga malalaking transaksyon na walang sapat na paliwanag, mga bagong supplier na hindi mo kilala. Ako na ang bahala sa legal side. Ikaw, kilala mo ang kumpanya mo. Alam mo kung saan titingin." Kinagabihan, ang opisina ni Luningning sa Sandoval Realty ay naging kanyang war room. Nagpaalam siya kay Rajan na may tatapusin siyang importante. Isang dahilan na walang kahirap-hirap na tinanggap nito. Sa ilalim ng artipisyal na liwanag ng kanyang desk lamp, pinalibutan niya ang sarili ng mga ledger, financial statement, at mga bank record mula sa nakalipas na 5 taon. Ang bawat pahina ay isang paglalakbay sa nakaraan. Isang nakaraan na dati puno ng tiwala. Ngunit ngayon, ang bawat numero ay tinitingnan niya ng may pagdududa. Habang binubuklat ang mga dokumento,
Biglang pumasok sa isip niya ang huling habilin ng kanyang ama bago ito pumanaw. Naalala niya ang mainit na kamay nito sa kanyang pisngi, ang seryosong tingin sa mga mata nito. Mag-ingat ka palagi sa mga taong pinagkakatiwalaan mo ng pera, anak. Dahil ang pera ang pinakamabilis sumira ng tiwala. Noon, inakala niyang ang babala ay para sa mga estranghero, hindi para sa lalaking pakakasalan niya. Ilang oras ang lumipas. Ang kanyang mga mata ay pagod na, ngunit ang kanyang isip ay alerto. At doon sa isang ledger mula 3 taon na ang nakalipas, nakita niya ito. Isang pangalan ng kumpanya na hindi niya maalala. Del Fierro Strategic Consulting. May mga buwanang pagbabayad dito. Hindi maliit na halaga na nakalista bilang consultation fees. Mabilis niyang hinanap ang mga dokumento ng kumpanyang iyon. Walang website, walang opisina. Isa itong shell company. At ang nag-iisang signatory sa account nito ay si Rajan Del Fierro. Isang malamig na agos ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Ito na iyon, ang simula ng paghuhukay. Ngunit habang tinitingnan niya ang isang particular na dokumento ng fund transfer, isang detalye ang halos magpatigil sa kanyang paghinga. Sa ilalim ng malaking halaga na inilipat sa Del Fierro Consulting, naroon ang 2 pirma na kailangan para sa approval. Ang isa ay kay Rajan, ang isa ay sa kanya. Ngunit hindi niya iyon pirma. Pinagmasdan niya itong mabuti. Halos perpekto ang pagkakapeke. Ngunit alam niya ang sarili niyang sulat kamay. Ang paraan ng pagkurba ng L, ang dulo ng G, iyon ay isang mahusay na imitasyon, ngunit isang kasinungalingan. Pinirna nito ang pangalan niya. Ninakaw nito hindi lang ang pera ng kumpanya niya, kundi pati na rin ang kanyang pagkakakilanlan. Napahawak siya sa gilid ng lamesa. Ang sakit sa kanyang puso ay napalitan ng isang bagay na mas malalim at mas madilim. Isang nagyeyelong galit. Hindi niya namalayan ng oras. Madaling araw na nang lisanin niya ang opisina, dala-dala ang mga kopya ng mga dokumentong magiging simula ng pagbagsak ni Rajan. Pagdating niya sa mansyon, tahimik ang lahat. Dahan-dahan siyang pumasok sa kanilang silid. Natutulog na si Rajan. Ang mukha ay payapa, na para bang isa siyang inosenteng anghel, isang pagkukunwari. Kinabukasan, habang naghahanda siya para umalis, sinalubong siya sa pasilyo ng kanilang matagal ng kasambahay, si Ginhawa. Ang mga mata ng matanda ay puno ng pag-aalala, isang bagay na ngayon lang napansin ni Luningning. "Ma'am Ning," mahinang tawag ni Ginhawa, ang boses ay nanginginig. "Pasensya na po sa panghihimasok." Pero huminto si Luningning at tiningnan ito. Nag-aalangang nagpatuloy si Ginhawa. "Ma'am Ning, matagal ko na po itong gustong sabihin sa inyo. May mga nakikita po ako na hindi maganda kay Sir Rajan." Dinala ni Luningning si Ginhawa sa kusina, ang tanging lugar sa mansyon kung saan pakiramdam niya ay ligtas siyang makipag-usap. Pinaupo niya ang matanda at binigyan ng isang basong tubig. Nanginginig pa rin ang mga kamay nito. "Mananggin, ano po ang nakita ninyo?" tanong ni Luningning. Ang boses ay mahinahon, ngunit may bigat ng awtoridad. Huminga ng malalim si Ginhawa na tila nag-iipon ng lakas ng loob. "Ma'am Ning, patawarin niyo po ako. Dapat po sana ay matagal ko nang sinabi. May mga gabi po kasi kapag akala ni Sir Rajan ay tulog na ang lahat, lumalabas po siya sa hardin para may kausap sa telepono. Ilang beses ko na po siyang narinig." Tumanggo si Luningning, hinihintay ang kasunod. Paulit-ulit po niyang binabanggit ang isang pangalan. "Silvana," halos pabulong na sabi ni Ginhawa. At naririnig ko rin po siyang nagsasabi ng mahal kita sa kausap niya. Hindi kumibo si Luningning. Ang pangalang Silvana ay hindi na bago sa kanya, ngunit ang marinig ito mula sa labi ng iba ay isang kumpirmasyon na masakit pa rin. Ito ay totoo. Hindi ito isang masamang panaginip.
Pero hindi lang po yun, ma'am. Nag-aalangang dagdag ni ginhawa. Ang biyenan niyo po, si Ma'am Corazon. Biglang napatingin si Luningning. Si Corazon, ang biyenan niyang palaging mabait sa kanya, na tinuring siyang parang tunay na anak? Sa tuwing dumadalaw po siya rito nang wala kayo, patuloy ni ginhawa, palagi po niya akong tinatanong tungkol sa inyo. Hindi po yung mga karaniwang tanong. Tinatanong po niya kung kailan daw po ang mga board meeting ninyo, kung may bago daw po kayong biniling lupa, o kung malaki daw po ba ang kinita ng huli ninyong proyekto. Minsan pa nga po, nakita ko siyang pumapasok sa study ninyo kapag wala si Sir Rajan. Ang bawat salita ni ginhawa ay tila isang piraso ng isang masalimuot na puzzle na nabubuo sa isip ni Luningning. Ang mga tanong ni Corazon na dati inaakala niyang simpleng pag-aalala lang ng isang biyenan, ngayon ay nagkaroon ng mas madilim na kahulugan. Hindi ito pag-aalala, ito ay pagmamanman. Salamat, Mananggin, sabi ni Luningning. Ang boses ay malamig na. Salamat sa sinabi ninyo. Ang usapang ito ay sa ating dalawa lang. Kinabukasan linggo ay ang kanilang nakasanayang lingguhang pananghalian kasama si Corazon. Dati, ito ay isang bagay na inaabangan ni Luningning. Ngayon, ito ay parang pagpasok sa lungga ng ahas. Sa isang mamahaling restaurant, si Corazon ay ang perpektong imahe ng isang mapagmahal na ina at biyenan. Nakangiti, mainit ang pagbati at puno ng papuri. Hija, lalo kang gumaganda, sabi ni Corazon habang humahalik sa pisngi ni Luningning. Siguradong alagang-alaga ka nitong anak ko. Tumingin ito kay Rajan at kumindat. Ngumiti ilang si Luningning, isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa buong pananghalian, pinanood niya ang bawat galaw ni Corazon. Ang paraan ng pagngiti nito, ang pagtawa nito sa mga biro ni Rajan. Lahat ay isang perpektong pagtatanghal. Nga pala, Ning, sabi ni Corazon sa kalagitnaan ng kanilang pagkain, sa isang tonong tila kaswal lang. Nabalitaan ko sa isa kong amiga na may binili daw ang Sandoval Realty na malaking lupain sa Laguna. That's a very big move. I'm so proud of you. Siguradong malaki ang magiging tubo niyan. Napahigpit ang hawak ni Luningning sa kanyang kubyerto sa ilalim ng lamesa. Ang proyektong yon ay kumpidensyal pa. Tanging ang mga miyembro lang ng board at iilang mataas na opisyal ang nakakaalam. At si Rajan. Tumingin si Luningning kay Corazon at ngumiti ng matamis. Opo, tita. It's a promising investment. We're very excited about it. Sinulyapan niya si Rajan na tumangulang habang kumakain na tila walang anumang mali. Ngunit nakita ni Luningning, nakita niya ang panandaliang kislap ng kasakiman sa mga mata ng kanyang biyenan bago ito muling ngumiti. At sa sandaling iyon alam na niya, hindi lang si Rajan ang kalaban niya. Kinagabihan, habang naliligo si Rajan, pumasok si Luningning sa kanilang home office. Dala niya ang isang maliit na bagay na binili niya kaninang hapon, isang high-tech na voice recording device, hindi mas malaki sa isang butones. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang mga galaw ay tiyak. Idinikit niya ito sa ilalim ng malaking lamesa ni Rajan, sa isang lugar na hindi madaling makita. Ang puso niya ay kumakarera. Ito ay isang desperadong hakbang, ngunit kailangan niya ng pruweba. Kinabukasan, nagdahilan si Rajan na may maaga siyang meeting. Ngunit bago ito umalis, pumasok ito sa home office para kunin ang ilang dokumento. Ilang minuto lang itong naroon. Pagkaalis nito, pumasok si Corazon sa mansyon na hindi inaasahan. Hija, napadaan lang ako. May dala akong paborito mong cake. Masayang sabi nito. Ngunit ang mga mata nito ay naglilibot, tila tinitingnan kung sino ang nasa bahay. Salamat po, tita, sabi ni Luningning. Pero paalis na rin po ako. May hinahabol lang sa opisina. Nang makalabas na si Luningning ng bahay, hindi siya dumiretso sa opisina. Huminto siya sa isang lugar na malapit at hinintay na umalis si Corazon. Ilang minuto lang, lumabas na rin ito. Pagbalik ni Luningning sa loob,
Kinuha niya agad ang recording device at ikinonekta ito sa kanyang telepono gamit ang earphones. Pinakinggan niya ang recording. Sa una, puro katahimikan lang. Pagkatapos ay narinig niya ang boses ni Rajan na may kausap sa telepono. At pagkatapos, pumasok ang boses ni Corazon. Nandito na ako. Sigurado ka bang wala siya? Tanong ni Corazon. Wala. Umalis na papuntang opisina. Sagot ni Rajan mula sa kabilang linya. Narinig ni Luningning ang pagbukas at pagsara ng mga drawer. May hinahanap ang kanyang biyenan. Hindi ko makita ang folder ng Laguna Project. Iritadong sabi ni Corazon. Bakit wala dito? Baka dinala niya sa opisina, ma. Relax ka lang, sabi ni Rajan. At pagkatapos ay sinabi ni Corazon ang mga salitang nagpayelo sa dugo ni Luningning. Mga salitang nagkumpirma sa kanyang pinakamasamang takot. Bilisan mo na, Rajan, bago pa siya makahalata. Tandaan mo ang plano. Kapag nakuha na natin ang lahat, wala nang magiging problema. Napahawak si Luningning sa kanyang bibig, pinipigilan ng isang sigaw. Ang plano. Hindi lang ito tungkol sa pera. Hindi lang ito tungkol sa ibang babae. Ito ay isang sabwatan. Isang masalimuot at masamang plano na pinamumunuan ng mismong babaeng tumawag sa kanya na anak. Nang gabing iyon, hindi na umiyak si Luningning. Ang takot at pighati ay napalitan ng isang mapanganib na kalinawan. Binuksan niya ang kanyang laptop at nag-search. Best Private Investigators in Manila. Pumili siya ng isa na may pinakamagandang review. Kinuha niya ang telepono. Hello? Sabi niya sa taong sumagot. Ang boses niya ay matatag at walang bakas ng panginginig. I need your services. I want 2 people followed, my husband and his mother. Lumipas ang ilang araw na tila ba si Luningning ay isang artista sa sarili niyang buhay. Sa umaga, siya ang asawang naghahanda ng kape para kay Rajan. Sa opisina, siya ang CEO na walang kinikilingan. Ngunit sa gabi, kapag ang lahat ay tahimik na, siya ay isang babaeng naghihintay, isang mangangasong nag-aabang sa kanyang biktima. Bawat ngiti ni Rajan, bawat yakap, bawat I love you, ay parang laso na unti-unti niyang nilulunok, nag-iipon ng galit sa kanyang sistema. Isang gabi, habang nag-overtime siya sa opisina, isang email ang pumasok sa kanyang inbox. Ang subject, Initial Report, Del Fierro Case. Galing ito sa private investigator. Sandali siyang natigilan. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng malakas sa kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim bago i-click ang email. Mayroong isang naka-attach na password-protected na zip file. Inilagay niya ang password na ibinigay sa kanya. At sa pagbukas ng folder, bumungad sa kanya ang katotohanang mas masakit pa kaysa sa kanyang inaakala. Ang folder ay puno ng mga litrato, malinaw, profesional na kuha. Ang unang larawan ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Si Rajan, suot ang paborito nitong polo shirt na regalo niya noong kaarawan nito, ay masayang nagtutulak ng duyan. At sa duyan, isang batang babae na may malalaking mata at buhok na kulot. Si Bituin ay tumatawa ng malakas. Sa tabi nila, nakatayo si Silvana, nakangiti habang pinapanood ang kanyang mag-ama, ang itsura ng isang kontentong may bahay. Sunod-sunod niyang tiningnan ang mga litrato. May kuha sa loob ng isang bahay, nagdiriwang ng kaarawan ng bata. May kuha sa isang parke, kumakain ng ice cream. May kuha sa labas ng isang simbahan. Ang bawat isa ay isang patunay ng isang buhay na buo at masaya. Isang buhay na ninakaw mula sa kanya na pinondohan ng kanyang pera at pagtitiwala. Napahawak si Luningning sa kanyang dibdib na tila sumisikip at hindi siya makahinga. Ang sakit ay pisikal. Para siyang sinasaksak ng paulit-ulit. Ang babaeng nasa mga litrato ay hindi isang simpleng kabit. Siya ay isang ina. Siya ay isang kasama. Sila ay isang pamilya. At si Luningning? Ano siya sa kwentong ito? Siya ang tagapondo, ang bangko, ang tanga.
Ngunit hindi doon nagtapos ang laman ng report. Kasunod ng mga litrato ay mga dokumento, address ng bahay kung saan sila nakatira, at sa ilalim nito, ang detalye ng pagkakabili. Binuksan niya ang naka-attach na kopya ng titulo ng lupa. Ang property ay nakarehistro sa ilalim ng isang korporasyon, Kinabukasan Holdings Inc. Isang korporasyong hindi niya kilala. Ngunit ang kasunod na dokumento ay nagpaliwanag ng lahat. Isang bank statement na nagpapakita ng malaking fund transfer mula sa Del Fiero Strategic Consulting papunta sa Kinabukasan Holdings Inc. para sa pagbili ng bahay. Nanlamig ang buong katawan ni Luningning, ang shell company na ginamit ni Rajan para nakawan siya. Iyon ang ginamit nito para bilhan ng bahay ang kanyang pangalawang pamilya. Ang mansyon nila sa Valle de Oro. Ang bahay na ito, parehong itinayo sa pundasyon ng kanyang pera, ngunit sa isa, siya ang reyna, at sa isa, siya ay hindi man lang kilala. Ang bawat sulok ng kanilang tahanan na puno ng alaala ay tila nabahira ng dumi ng kataksilang ito. Ang kama kung saan sila natutulog, ang lamesa kung saan sila kumakain. Lahat ay isang malaking kasinungalingan na binayaran niya. Isinara niya ang laptop nang may puwersa. Hindi na siya umiiyak. Ang pighati ay naging isang purong, nag-aapoy na puot. Ang pag-ibig na minsan niyang naramdaman para kay Rajan ay naging abo, at mula sa abong yon, isang halimaw ang isinilang. Pag-uwi niya ng gabing iyon, nadatnan niyang nag-eempake si Rajan ng isang maliit na maleta. "Mahal, buti nakauwi ka na." Bati nito, hinalikan siya sa pisngi. Ang halik na yon ay nagbigay sa kanya ng pagnanasang sampalin ito, ngunit pinigilan niya ang sarili. Tumawag kasi si Mr. Tan. May biglaang problema sa site natin sa Cebu. Kailangan kong lumipad bukas ng umaga. Mga 2 araw lang siguro ako doon. Tiningnan ni Luningning ang kanyang asawa. Ang galing nitong magsinungaling. Walang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Napaka-perpekto ng kanyang pag-arte. "Ganoon ba?" Sagot niya. Ang boses ay kalmado. "Sige, mag-ingat ka roon. Tawagan mo ako pagdating mo." "Oo naman, mahal. I love you," sabi ni Rajan. Niyakap siya. Niyakap niya ito pabalik, ang kanyang mga kamay ay nasa likod nito. Sa kanyang isipan, hindi yakap ang gusto niyang gawin, kundi ang sakalin ito. "I love you too," pabulong niyang sagot. Ang mga salita ay lasang lason sa kanyang bibig. Nang gabing iyon, habang natutulog si Rajan sa tabi niya, hindi na siya natulog. Tinitigan niya lang ang kisame. Ang isip ay naglalatag na ng mga plano. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa bedside table. Isang unknown number. Alam niyang ito ang private investigator. Dahan-dahan siyang bumangon at lumabas papunta sa balkonahe. Sinagot niya ang tawag. "Hello?" "Ma'am Luningning," sabi ng boses sa kabilang linya, apurado at seryoso. "Pasensya na sa abala. May kailangan po kayong malaman agad." "Ano yon?" "Nandito po ako ngayon sa labas ng bahay sa Quezon City. Kaalis lang po ni Mrs. Del Fiero, ni Corazon Del Fiero dito. Nakipagkita siya kay Silvana Montes, pero hindi po yun ang importante." Nagkaroon ng sandaling katahimikan. May narinig po akong bahagi ng usapan nila sa labas ng gate. Hindi po malinaw ang lahat, pero malinaw po ang ilang salita na narinig ko. "Anong mga salita?" tanong ni Luningning. Ang puso niya ay biglang kinabahan. "Ma'am, hindi lang pera ang habol nila. May narinig akong usapan tungkol sa isang malaking payout mula sa insurance." Nabitawan ni Luningning ang telepono. Tumama ito sa sahig ng balkonahe na may mahinang kalabog, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong sa kanyang tainga at ang malakas na kabog ng kanyang puso. Insurance, malaking payout. Ang mga salitang iyon ay umaling-awngaw sa kanyang isipan, isang nakakatakot na echo na nagbigay ng bagong, mas madilim na kahulugan sa lahat ng bagay. Ang pagnanakaw, ang panloloko, ang pangalawang pamilya.
Hindi lang pala ito tungkol sa kasakiman. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas karumal-dumal. Dahan-dahan siyang bumalik sa loob ng silid. Ang hangin ay tila mas malamig. Ang dilim ay tila mas makapal. Tiningnan niya si Rajan na mahimbing na natutulog. Ang dibdib ay marahang tumataas baba. Ang kapayapaan sa mukha nito ay isang kabalintunaan, isang maskara para sa isang halimaw. Bigla, isang alaala ang sumulpot sa kanyang isipan mula 2 buwan na ang nakalipas. Isang gabi, habang nanonood sila ng TV, biglang binuksan ni Rajan ang isang paksa. "Mahal," sabi nito noon, habang hinahaplos ang kanyang buhok. "Naisip ko lang, kailangan nating maging handa sa lahat ng bagay. What if kumuha tayo ng life insurance para sa isa't isa? Para lang, just in case, para masigurado na kung may mangyari man sa isa sa atin, aalagaan ng maiiwan." Inakala niyang iyon ay isang tanda ng pagmamahal at pag-aalala. Pumayag siya. Si Rajan pa nga ang nag-asikaso ng lahat. At naalala niya ngayon, ipinilit nito na sumailalim siya sa isang kompletong medical check-up para walang maging problema sa approval ng policy. Sabi nito, hindi yun pag-iingat, iyon ay paghahanda. Isang malamig na pawis ang tumulo sa kanyang noo. Kailangan niyang makita ang dokumentong yon. Ngayon din, maingat na parang isang magnanakaw sa sarili niyang pamamahay. Lumabas siya ng silid at nagtungo sa home office. Bawat kaluskos ng sahig na gawa sa kahoy ay tila isang sigaw sa katahimikan ng gabi. Sa loob ng opisina, ang liwanag lang ay nagmumula sa buwan na sumisilip sa bintana. Gumuguhit ng mga anino na tila mga multo. Dumiretso siya sa likod ng malaking lamesa ni Rajan, kung saan nakatago sa pader ang isang safe. Alam niya ang kombinasyon, ang petsa ng kanilang kasal. Isang serye ng mga numero na dati sagisag ng kanilang pag-ibig, ngunit ngayon ay susi sa kanyang posibleng kamatayan. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinihit niya ang dial. Kanan, kaliwa, kanan. Ang bawat pag-ikot ay isang dasal na sana ay nagkakamali lang siya ng hinala. Isang mahinang click ang tumapos sa katahimikan. Bumukas ang pinto ng safe. Ang kanyang mga kamay ay pumasok sa madilim na loob nito. Kinakapa ang mga folder at dokumento. May mga titulo ng lupa, mga stock certificate, at mga alahas. Ngunit hindi iyon ang hanap niya. Sa pinakailalim, nakapa niya ang isang makapal na sobrang gawa sa mamahaling papel. Inilabas niya ito. Sa liwanag ng buwan, nabasa niya ang mga salitang nakasulat sa labas. Life Insurance Policy. At sa ilalim nito, ang kanyang pangalan, Luningning Sandoval, insured. Binuksan niya ang sobre at inilabas ang mga papeles. Ang kanyang mga mata ay mabilis na hinanap ang mga detalye. Ang halaga ng benepisyo ay nakakapangilabot, 100,000,000 piso. At ang nakatalagang solely beneficiary ay walang iba, kundi si Rajan Del Fierro. Ngunit hindi iyon ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Bilang isang negosyante, sanay siyang magbasa ng fine print. Hinanap ng kanyang mga mata ang mga clause, ang mga rider, ang mga condition, at doon, sa pahina 4, Section C, nakita niya ito. Isang talata na nakasulat sa maliit ngunit malinaw na pagkakaimprenta. Accidental death and dismemberment rider. In the event of the insured's death resulting directly and independently from all other causes from bodily injury caused by an accident or as a direct result of a criminal action inflicted upon the insured, the death benefit payable under this policy shall be doubled. Doubled. Doble. 200,000,000 piso. Nabitawan niya ang mga papel. Kumalat ang mga ito sa sahig na parang mga tuyong dahon sa taglagas. Napasandal siya sa pader, ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Lahat ay nag-ugnay-ugnay sa isang nakakakilabot na larawan. Ang pag-aapura ni Corazon. Ang plano na kanilang binabanggit.
at ang nalalapit nilang romantic getaway sa Europa. Isang biyahe kung saan silang dalawa lang ni Rajan ang dapat na aalis. Ngunit sa huling sandali, isinama ni Rajan ang kanyang ina. At siya, pinayuhan siyang manatili sa Pilipinas para asikasuhin ang urgent business matters. Ang biyahe ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa kanilang alibay. Plano nilang patayin siya habang sila ay nasa kabilang panig ng mundo. Isang aksidente. O mas malamang, isang pagnanakaw na nauwi sa trahedya. Isang krimen na walang makakapagturo sa kanila dahil meron silang perpektong katibayan na wala sila sa bansa. Napaupo siya sa sahig sa gitna ng mga papel na naglalaman ng kanyang sentensya ng kamatayan. Ang takot ay bumalot sa kanya. Isang malamig at nakakaparalisang takot. Gusto niyang sumigaw, ngunit walang boses na lumalabas. Gusto niyang tumakbo, ngunit hindi niya maigalaw ang kanyang mga paa. Ngunit habang nakaupo siya roon sa dilim, sa loob ng ilang minuto na parang isang kawalang hanggan, isang bagay ang nagbago. Ang matinding takot ay dahan-dahang humupa. At sa lugar nito, isang damdamin ang pumalit. Isang damdamin na mas malamig, mas matigas, at mas mapanganib kaysa sa takot. Isang nagyayalong galit. Pinulot niya ang mga papel mula sa sahig, isa-isa. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga binti ay matatag na ngayon. Tiningnan niya ang pulisya sa kanyang mga kamay. Ito ang armas na gagamitin sana nila laban sa kanya. Ngunit ngayon, ito na ang kanyang magiging ebidensya. Bumalik siya sa kanilang silid. Tinitigan niya ang natutulog na si Rajan. Ang lalaking minahal niya. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya. Ang lalaking nagpaplanong kunin ang kanyang buhay para sa pera. Sa sandaling iyon, ang luningning na biktima ay namatay. At isang bagong luningning ang isinilang mula sa abo ng kanyang pagkawasak. Isang luningning na hindi natatakbo. Isang luningning na lalaban. Lumabas siya papunta sa balkonahe. Ang malamig na hangin ng gabi ay humahampas sa kanyang mukha. Tumingin siya sa kadiliman at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting mapait, mapanganib, at puno ng determinasyon. At sa katahimikan ng gabi, isang bulong ang binitiwan niya sa hangin. Gusto ninyong maglaro? Sige. Lalaruin natin ang laro ninyo, pero sa mga patakaran ko. Ang babaeng umiiyak tuwing gabi ay wala na. Ang pumalit sa kanya ay isang reyna na naghahanda para sa isang digmaan sa loob ng sarili niyang palasyo. Ang takot na minsan ay bumalot sa kanya ay naging panggatong sa apoy ng kanyang determinasyon. Kinabukasan, sinimulan ni Luningning ang kanyang mga hakbang. Ang una at pinakamalaking piyesa sa kanyang plano, ang mansyon sa Valle de Oro. Ang bahay na ito, na simbolo ng kanilang pagmamahalan, ay siya ring pinakamalaking asset na gusto nilang kunin. At iyon ang unang bagay na aalisin niya sa kanila. Sa loob ng kanyang sasakyan, sa isang secured na parking lot, binuksan niya ang kanyang laptop para sa isang video call. Sa screen, lumitaw ang mukha ni Mr. Alonzo, ang pinakatanyag at pinakapinagkakatiwalaang luxury real estate broker sa bansa. Good morning, Ma'am Sandoval. Bati ni Mr. Alonzo. Ang boses ay professional. How can I be of service? Mr. Alonzo, I need to sell my property in Valle de Oro. Diretsong sabi ni Luningning. Ang boses ay matatag at walang bahid ng emosyon. And it needs to happen fast and quiet, off-market. I only want you to present it to your most trusted, high-profile clients who can pay in cash. Nakita ni Luningning ang bahagyang pagkagulat sa mukha ng broker, ngunit agad itong napalitan ng profesionalismo. I understand, ma'am. A property like that would fetch a very high price in the current market. A quick, off-market sale might mean selling it slightly below its peak value. I am aware.
Sagot ni Luningning. Speed and discretion are more valuable to me right now than a few extra millions. I'm authorizing you to sell it at 95% of its current appraisal value, provided the deal closes within the week. Tumango si Mr. Alonzo, humanga sa pagiging desidido ni Luningning. Consider it done, Ma'am Sandoval. I have a few potential buyers in mind who value privacy above all else. Pagkatapos ng tawag, umuwi si Luningning sa mansyon. Dala-dala niya ang ilang malalaking kahon. Naabutan niya si ginhawa na naglilinis sa sala. Mananggin, pwede po ba akong humingi ng pabor? Siyempre po, Ma'am Ning, ano po iyon? Tulungan niyo po sana akong mag-empake ng ilang gamit. Sabi ni Luningning, itinuturo ang mga kahon. Magde-declutter lang po ako. Sisimulan ko sa mga gamit nila Mama at Papa na nasa bodega. Hindi nagtanong si ginhawa, ngunit sa mga mata nito, nababasa ni Luningning ang pag-unawa. Alam nitong hindi lang ito simpleng pag-aayos ng gamit. Tahimik itong sumunod kay Luningning sa bodega. Habang inilalagay sa kahon ang mga lumang litrato ng kanyang mga magulang, ang mga libro ng kanyang ama, at ang paboritong porselana ng kanyang ina, naramdaman ni Luningning ang isang pamilyar na kirot sa kanyang puso. Ito ang mga huling piraso ng kanyang nakaraan, ang mga alaala ng isang masayang pamilya. At ngayon, inilalayo niya ang mga ito mula sa bahay na nabahiran na ng kasinungalingan. Hinawakan niya ang isang litrato ng kanyang mga magulang noong araw ng kasal ng mga ito. Sila ay masayang-masaya, puno ng pag-asa. Sana po ginagawa ko ang tama, bulong niya. Nang gabing iyon, ang hapunan ay naging isang entablado. Si Rajan at Corazon ay masayang nag-uusap tungkol sa kanilang nalalapit na biyahe sa Europa. Excited na ako para sa'yo, Rajan. At sa'yo rin, tita, sabi ni Luningning. Ang nangiti sa kanyang labi ay kasing tamis ng pulot, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Ano nga ulit yung sinasabi niyo, tita? Gusto niyong mamili sa Champs-Élysées? Nako ko, oo, hija. Tuwang-tuwang sabi ni Corazon. Matagal ko nang pangarap yon. At si Rajan, ipinangako niya sa akin na dadalhin niya ako sa Louvre. Ikaw, hija, sigurado ka bang ayaw mong sumama? Pwede naman nating ipostpone ang biyahe. Isang tusong alok, isang pagsubok. Umiling si Luningning. Naku, hindi po. Sayang naman ang tickets. At saka, kailangan talaga ako dito para sa Laguna Project. Don't worry about me. Mag-enjoy po kayo. Just bring me back some nice perfect. Nagkatinginan si Rajan at Corazon, isang mabilis na sulyap ng tagumpay. Ang kanilang pain ay kinagat ng biktima. Hindi nila alam na ang biktima ang siyang naglatag ng bitag. We'll miss you, mahal. Sabi ni Rajan, hinawakan ang kamay niya sa ibabaw ng lamesa. Ang init ng kamay nito ay parang kamandag. I'll miss you more, sagot ni Luningning at ibinigay sa kanila ang kanyang pinakamatamis, pinakakumbinsidong namawang ngiti. Ito ang kanyang huling namngiti para sa kanila. Ang huling tawa ng ngiti ng babaeng akala nila ay kaya nilang sirain. Kinagabihan, hating gabi na. Nang mag-vibrate ang kanyang telepono. Isang email mula kay Mr. Alonzo. Subject: Offer accepted. Attached is the deed of absolute sale for your electronic signature. Buyer is wiring the funds as we speak. Congratulations! Binuksan ni Luningning ang dokumento. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Ang kanyang paghinga ay kalmado. Sa ilang pag-click ng mouse, inilagay niya ang kanyang digital signature sa kontrata. Ang kanyang ancestral home, ang bahay na nagkakahalaga ng 100 milyong piso ay hindi na sa kanya. Ilang minuto pa, isa pang email ang dumating. Isang bank notification mula sa isang bangko sa Zurich, Switzerland. Isang account na binuksan niya 2 araw lang ang nakalipas sa tulong ni Mika.
Ang laman ng email ay simple lang. Deposit confirmed. CHF 16. Isinara niya ang laptop. Tumingin siya sa labas ng bintana ng kanyang silid sa malawak na hardin na naliligo sa liwanag ng buwan. Ang lugar na minsan niyang tinawag na tahanan. Wala na siyang naramdamang panghihinayang. Tanging ang malamig na kasiyahan ng isang matagumpay na unang hakbang. Tapos na ang unang yugto. Bulong niya sa sarili. Ang bahay ay wala na sa kanila. 2 araw na lang. 48 oras na lang bago ang nakatakdang pag-alis ni Rejan at Corazon. Ang bawat oras na lumilipas sa loob ng mansyon na hindi na pag-aari ni Luningning ay tila isang eksena mula sa isang suspense thriller. Ang hangin ay mabigat sa mga hindi sinasabing salita at mga nakatagong intensyon. Para kay Luningning, ito ang pinakamahirap na bahagi ng kanyang plano. Ang pagpapanggap. Kailangan niyang tiisin ang mga huling sandali ng pagkukunwari ni Rejan at Corazon, ang kanilang mga mapanlinlang na paglalambing na ngayon ay nagdudulot sa kanya ng pisikal na pagkasuklam. Isang hapon, habang nagbabasa siya sa sala, lumapit si Corazon. May dalang isang kahon ng regalo. "Hija, isang maliit na bagay para sa'yo," sabi nito. Ang nangiti ay kasing lapad ng dati. "Para hindi mo kami masyadong mamims." Binuksan ni Luningning ang kahon. Sa loob, isang mamahaling cashmere shawl. Malambot, maganda, at malamig. "Para may magpainit sa'yo habang wala kami," sabi pa ni Corazon habang inilalagay ang shawl sa mga balikat ni Luningning. Ang pagdampi ng mga kamay nito sa kanyang balat ay nagparamdam sa kanya ng yelo. Ito ang mga kamay na kasabwat sa planong pumatay sa kanya. Ngumiti si Luningning, isang perpektong ngiti ng pasasalamat. "Salamat po, tita. Napakabait niyo po talaga. Huwag po kayong mag-alala. Iingatan ko po ito. At iingatan ko ang sarili ko mula sa inyo." Idinugtong niya sa kanyang isipan. Si Rejan naman, mas naging malambing pa. Palagi siyang niyayakap, hinahagkan, at binubulungan ng mga matatamis na salita. Isang gabi, habang nakahiga sila sa kama, niyakap siya nito mula sa likuran. "Mamimiss ko to," bulong ni Rajan. Ang hininga ay mainit sa kanyang batok. Ang paggising sa umaga nakatabi ka. Hindi kumibo si Luningning. Pinikit lang niya ang kanyang mga mata at hinayaan ang sarili na maging isang estatwa. Ang katawan niya ay naroon, ngunit ang kanyang isip at kaluluwa ay nasa ibang lugar na. Nasa lugar kung saan siya ay ligtas at malaya. "Mahal, promise me you'll be careful habang wala ako," sabi pa nito. Ang kabalintunaan sa mga salitang iyon ay halos magpatawa kay Luningning. Siya ang pinag-iingat nito. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa dilim. "Oo naman," sagot niya. Ang boses ay bahagyang paos. "Mag-iingat ako." Sa likod ng lahat ng pag-arte na ito, abala si Luningning sa pag-aayos ng mga huling detalye ng kanyang kontra-atake. Mula sa isang temporaryong opisina na inupahan niya sa ilalim ng ibang pangalan, nakipag-ugnayan siya sa kanyang corporate lawyer. Hindi si Mika, kundi isang hiwalay na team para sa mga usaping pangnegosyo. Nagpadala siya ng isang email sa lahat ng miyembro ng Board of Directors ng Sandoval Realty. Subject: Urgent and Confidential. Emergency Board Meeting. Dear Board Members, I am calling for an emergency board meeting on Friday, October 27th at 10 Hontok a.m. sharp. There is a time-sensitive investment opportunity that requires immediate board approval. Your presence is mandatory. Further details will be disclosed during the meeting. Sincerely, Luningning Sandoval, CEO. Ang petsa, ang araw ng pag-alis ni Rajan. Ang oras, eksaktong 1 oras pagkatapos ng kanilang flight departure. Tiniyak niyang isinama sa listahan ng mga inimbitahan si Rajan Del Fierro bilang Vice President for Finance, kahit alam niyang nasa himpapawid na ito sa oras ng pulong. Ito ay para walang maging anumang pagdududa.
Nag-BCC siya sa email kay Mika na siyang maghahanda ng lahat ng legal na dokumento para sa pagpapatalsik kay Rajan at pagsasampa ng kasong estafa. Sa huling gabi nila sa mansyon, habang tinutulungan kunwari ni Luningning si Rajan na ayusin ang mga damit nito sa maleta, tumayo siya sa harap ng malaking bintana ng kanilang silid. Tinanaw niya ang kumikinang na mga ilaw ng lungsod. Ito na ang huling pagkakataon na makikita niya ang tanawing ito mula sa bintanang iyon. Hindi siya nakaramdam ng lungkot. Sa halip, isang kakaibang kapanatagan. Ang lugar na ito ay hindi na tahanan. Ito ay isang hawla at malapit na siyang makalaya. Lumapit si Rajan at niyakap siya. Ang lalim ng iniisip mo, mahal. Iniisip ko lang kung gaano kita mamimi. Pagsisinungaling niya habang nakatingin sa refleksyon nila sa salamin ng bintana. Nakita niya ang sarili sa mga bisig ng lalaking ito. Isang babaeng mukhang mahina at nagmamahal. Ngunit sa kanyang mga mata, mayroong isang apoy na hindi nakikita ni Rajan. Bago sila matulog, lumabas siya sandali para magpahangin sa hardin. Doon, sa ilalim ng isang puno, naghihintay sa kanya si Ginhawa. Inabutan siya nito ng isang maliit na paper bag. Sa loob, isang bagong telepono at isang selyadong SIM card. Para sa kaligtasan ninyo, ma'am. Bulong ni Ginhawa. Ang mga mata ay puno ng looban at pag-aalala. Oras na para mawala sa kanila. Kinuha ni Luningning ang paper bag. Hinawakan niya ang kamay ng matandang kasambahay, ang tanging taong naging kakampi niya sa loob ng impyernong ito. Salamat, Mananggin. Utang ko sa inyo ang buhay ko, sabi ni Luningning. Ang boses ay puno ng pasasalamat. Tumangulang si Ginhawa. Mag-iingat po kayo, Ma'am Ning. Ang Diyos na po ang bahala sa kanila. Bumalik si Luningning sa loob. Itinago ang telepono. Nahiga siya sa kama, sa huling pagkakataon, sa tabi ni Rajan. Pikit mata, ngunit gising na gising ang diwa. Naghihintay. Nag-aabang sa pagsikat ng araw. Ang araw ng paghuhukom. Ang umaga ay dumating na may kasamang kakaibang katahimikan. Ang araw na ito ang katapusan at ang simula. Si Luningning mismo ang nag-insist ang ihatid sina Rajan at Corazon sa airport. Ito ang huling akto sa kanyang mahabang pagtatanghal at kailangan niyang gawin itong perpekto. Habang nagmamaneho siya ng kanilang luxury sedan, ang kanyang mga kamay ay kalmadong nakahawak sa manibela, ngunit sa ilalim ng kanyang business attire, ang kanyang puso ay dumadagundong na parang tambol ng digmaan. Sa backseat, si Corazon ay hindi mapigilan ng pagkasabik. Hindi ako makapaniwala. Sa wakas, makikita ko na ang Paris. Salamat talaga, Hija, sa pag-unawa mo. Wala po yun, tita. You both deserve this vacation. Sagot ni Luningning. Ang boses ay matamis at kontrolado habang sinulyapan niya ito sa rearview mirror. Si Rajan na nasa tabi niya ay inabot ang kanyang kamay. Tatawagan ka namin pagdating namin doon. Mahal, huwag kang mag-alala. Mabilis lang ang 10 araw. 10 araw. 10 araw para isakatuparan ang kanilang plano. At 10 araw para isakatuparan niya ang sa kanya. Hinawakan ni Luningning ang kamay nito. Ang pakiramdam ay parang humahawak siya sa isang malamig na ahas. Pinisilin niya ito ng bahagya. Hihintayin ko ang tawag niyo. Pagdating sa airport departure area, ang eksena ay puno ng mga pekeng emosyon. Tinulungan ni Luningning si Rajan na ibaba ang kanilang mga mamahaling maleta. Ang huling yakap ay dumating. Una si Rajan. Niyakap siya nito ng mahigpit. I love you so much, bulong nito. I love you, sagot ni Luningning. Ang mga salita ay walang buhay sa kanyang bibig, habang ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan sa likod ng balikat nito. Sumunod si Corazon. Ang yakap nito ay magaan, at ang mga pisngi nito ay tuyo at parang papel nang dumampi sa kanya. Bago ito bumitaw, bumulong ito sa kanyang tainga. Ang mga salita ay tila may dalang yelo. Mag-iingat ka, Hija. Hindi ito isang paalala.
Ito ay isang babala, isang banta na nakabalot sa pekeng pagmamahal. Tumingin si Luningning sa mga mata ng kanyang biyenan. Ngumiti siya, isang ngiting kasing talim ng isang patalim. Kayo rin po, tita. Mag-iingat po kayo. Pinanood niya silang maglakad papasok sa terminal. Hila-hila ang kanilang mga maleta, ang larawan ng isang masayang mag-ina na papunta sa isang engrandeng bakasyon. Hindi nila nilingon. Hindi umalis si Luningning. Ipinark niya ang sasakyan at pumasok sa loob ng airport. Mula sa isang coffee shop na may tanaw sa malaking flight information screen, umorder siya ng isang itim na kape. Umupo siya at naghintay. Ang bawat minuto ay tila isang oras. Pagkatapos ng halos isang oras, nagbago ang status ng kanilang flight. Mula sa boarding, naging final call, at pagkatapos, ang salitang hinihintay niya, departed. Isang buntong hininga ang kumawala mula sa kanyang mga labi. Isang hininga na dala ang lahat ng bigat, takot at pighati ng mga nakaraang linggo. Tapos na. Ang mga ahas ay nakaalis na sa kanilang pugad. Kalmado siyang tumayo, iniwan ang halos hindi nabawasang kape, at naglakad palabas. Hindi siya umuwi sa mansyon sa Valle de Oro. Hindi na yon ang kanyang tahanan. Dumiretso siya sa isang 5-star hotel sa Makati, kung saan may nakabook na siyang suite sa ilalim ng pangalan ng kanyang ina noong dalaga. Pagpasok niya sa silid, ang unang ginawa niya ay ilabas ang kanyang lumang telepono. Tinitigan niya ito sandali. Ang aparato na naging saksi sa kanyang pagkadurog. Dinala niya ito sa banyo, binalot sa isang makapal na tuwalya at pinukpok ng takong ng kanyang sapatos hanggang sa ito ay magkandurog-durog. Kinuha niya ang SIM card at gamit ang kanyang mga kuko, binali niya ito sa gitna. Hinulog niya ang mga pira-pirasong basura sa inidoro at flinush ito. Habang pinapanood niya itong mawala sa tubig, pakiramdam niya ay kasama nitong naanod ang kanyang lumang buhay, ang buhay ng isang biktima. Pagkatapos, binuksan niya ang paper bag na bigay ni ginhawa. Kinuha niya ang bagong telepono, inilagay ang bagong SIM card. Sa pag-on ng screen, pakiramdam niya ay isang bagong tao ang isinilang. Nag-dial siya ng isang numero. Ang numero ni Mika. Hello? Sagot ni Mika. Ang boses ay alerto. Mika, sabi ni Luningning. Ang kanyang boses ay matatag, malamig, at puno ng awtoridad na hindi pa naririnig ng kaibigan mula sa kanya. It's time. Nakaalis na sila? Confirmed departed. On their way to Paris. Sagot ni Luningning. Okay, Ning. The machine is in motion. Lahat ng dokumento ay handa na. Good. I'm on my way to the office. See you there. Sabi ni Luningning at ibinaba ang tawag. Pumunta siya sa walk-in closet ng suite. Nakasabit doon ang isang damit na ipinadala niya kanina. Isang itim na power suit na may matatalim na linya at isang puting blusang seda. Isinuot niya ito. Tinanggal niya ang pagkakatali sa kanyang buhok at hinayaan itong lumugay sa kanyang mga balikat. Humarap siya sa malaking salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na ang Luningning na kilala niya. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng pag-ibig at pagtitiwala, ay ngayon ay nagliliyab sa isang malamig na apoy. Ang kanyang postura ay tuwid. Ang kanyang ekspresyon ay hindi mababakasan ng anumang emosyon, maliban sa isang matigas na determinasyon. Ito na siya. Ang CEO ng Sandoval Realty, ang anak ng kanyang ama. Isang babaeng babawiin ang lahat ng kinuha sa kanya. Kinuha niya ang kanyang briefcase, oras na para sa board meeting. Oras na para simulan ang pagbagsak ng imperyo ni Rajan Del Fierro. 10:00 ng umaga. Ang boardroom ng Sandoval Realty Corporation na matatagpuan sa pinakatuktok ng kanilang building ay puno ng mga pinakamakapangyarihang tao sa kumpanya. Ang mga miyembro ng board, karamihan ay mga matatandang lalaki na naging kaibigan at kasamahan pa ng ama ni Luningning, ay nag-uusap sa mahihinang boses. Ang kanilang pagtataka ay halata. Isang emergency meeting para sa isang investment opportunity ay hindi pangkaraniwan.
Eksakto sa oras, bumukas ang pinto ng boardroom. Lahat ng mga mata ay napalingon. Ang katahimikan ay biglang namayani. Pumasok si Luningning. Hindi siya ang malambing na CEO na kilala nila. Ang suot niyang itim na power suit ay nagbigay sa kanya ng isang anino ng kapangyarihan. Ang kanyang paglakad ay may bigat at tiwala. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay matalim. Sa likod niya, tahimik na sumunod si Mika. Dala-dala ang isang leather briefcase. Dumiretso si Luningning sa dulo ng mahabang lamesa, sa upuang nakalaan para sa CEO. Hindi niya pinansin ang bakanting upuan sa tabi nito, ang upuang para kay Rajan Del Fierro. "Good morning, gentlemen," bati niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag, umaalingaw-ngaw sa tahimik na silid. "Thank you for coming on such short notice." Isang matandang board member, si Mr. Salcedo, isang malapit na kaibigan ng kanyang ama, ang unang nagsalita. "Luningning Hija. Of course, what is this urgent opportunity you mentioned?" Hindi sumagot si Luningning. Sa halip tumango siya kay Mika. Binuksan ni Mika ang briefcase at inilabas ang isang tumpok ng mga dokumento. Inilapag ang kopya sa harap ng bawat board member. Kasabay nito, isang technician ang nag-on ng malaking screen sa dulo ng silid. Before we discuss any new opportunities, nagsimulang muli si Luningning. Ang kanyang mga mata ay isa-isang tinitingnan ang bawat miyembro. "I believe it is my duty as CEO to first address a critical internal matter that compromises the very foundation of this company." Nagsimulang mag-usisa ang mga board members, binubuklat ang mga dokumentong nasa harap nila. Ang kanilang mga mukha ay nagbago mula sa pagtataka, patungo sa pagkalito, at sa huli, sa matinding pagkabigla. Sa screen, sunod-sunod na lumitaw ang mga ebidensya. Ang incorporation papers ng Del Fierro Strategic Consulting, mga bank statement na nagpapakita ng regular na paglipat ng milyon-milyong piso mula sa Sandoval Realty papunta rito. At ang pinakamatinding ebidensya, isang side-by-side comparison ng tunay na pirma ni Luningning at ang pekeng pirma na ginamit sa mga fund transfer. "For the past 4 years, paliwanag ni Luningning. Ang boses ay malamig at walang emosyon. "Our Vice President for Finance, Mr. Rajan Del Fierro, has been systematically embezzling company funds through a shell corporation he established himself." Isang kolektibong singhap ang narinig sa silid. "He has falsified financial reports, forged my signature, and approved payments for non-existent services amounting to an estimated 150 million pesos. Patuloy niya habang itinuturo ang isang summary of fraudulent transactions sa screen. Si Mr. Salcedo ay napatayo. Ang muka ay namumula sa galit. "This is outrageous. Rajan, I trusted that boy." "We all did," sagot ni Luningning. Ang kanyang tingin ay hindi nagbabago. "At ginamit niya ang tiwalang iyon laban sa atin, laban sa kumpanyang itinatag ng aking ama." Ang presentasyon ay nagpatuloy. Ipinakita ni Luningning ang mga titulo ng lupa at mga ari-arian na binili gamit ang perang ninakaw, kasama na ang bahay sa Quezon City. Ang bawat slide ay isang pako sa kabaong ng karera ni Rajan. Pagkatapos ng halos 20 minuto, tumahimik si Luningning. Hinayaan niyang ang bigat ng ebidensya ay bumaon sa isipan ng lahat. "As of this morning," sabi niya, binasag ang katahimikan, "I have filed a formal complaint with the authorities, but for the matter of this company, action must be taken now." Tumingin siya sa kanilang corporate secretary. "I move for a vote to immediately terminate Mr. Padipur Rajan Del Fierro from his position as Vice President for Finance and to strip him of his seat on this board, effective immediately, on the grounds of gross misconduct, embezzlement, and corporate fraud." "I second the motion," malakas na sabi ni Mr. Salcedo. Hindi na kailangan pang mag-isip. "All in favor?" tanong ng secretary. Walang pag-aalinlangan.
Lahat ng kamay sa silid ay itinaas. Lahat maliban sa isa. Ang kamay ni Luningning ay nanatiling nasa ibabaw ng lamesa. Hindi niya kailangan bumoto. Ang desisyon ay nagkakaisa. The motion is carried unanimously, anunsyo ng sekretary. Sa parehong sandali, sa taas na 35,000 talampakan sa ere, sa loob ng first-class cabin ng isang eroplano, papuntang Paris, masayang umiinom ng champagne si Rajan kasama ang kanyang ina. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang alert mula sa kanyang banking app. Your corporate credit card has been suspended. Nangunot ang kanyang noo. That's odd, sabi niya kay Corazon. Pagkatapos, isa pang notification. At isa pa. At isa pa. Your access to Sandoval Realty corporate accounts has been revoked. Your corporate email account has been deactivated. Notice of immediate termination. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Mabilis niyang sinubukang buksan ang kanyang email, ang kanyang mga accounts, ngunit wala. Lahat ay sarado. Lahat ay nakalock. Isang pader na bakal ang biglang humarang sa kanya mula sa imperyong pinaghirapan niyang nakawin. Anong nangyayari? Tanong ni Corazon. Napansin ang pagbabago sa itsura ng anak. Nanginginig ang mga kamay ni Rajan habang hawak ang telepono. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Pagkatapos, isang huling email ang pumasok mula sa personal na email address ni Luningning. Walang laman. Ang tanging naroon ay ang subject line. Subject, checkmate. Napatingin si Rajan sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at hindi makapaniwala. Nalaman niya. Halos pabulong niyang sabi. Nalaman niya ang lahat. Ang biyahe pabalik sa Maynila ay ang pinakamahabang 14 na oras sa buhay ni Rajan at Corazon. Wala na ang kasayahan at pagkasabik. Ang first-class cabin na dati paraiso ay naging isang marangyang kulungan sa himpapawid. Hindi sila nag-usap. Tanging ang paminsan-minsang galit na sulyap ang kanilang ipinupukol sa isa't isa. Bawat isa'y sinisisi ang kapwa sa kanilang biglaang pagbagsak. Ang isip ni Rajan ay tumatakbo ng mabilis. Sinusubukang bumuo ng isang plano, isang palusot, isang paraan para makatakas. Itatanggi ko ang lahat, sabi niya sa sarili. Sasabihin kong setup lang ito, na si Luningning ang may gawa ng lahat para maalis ako sa kumpanya. Ngunit kahit siya ay hindi kumbinsido sa sarili niyang kasinungalingan, ang ebidensya ay tiyak na matibay. Ang checkmate ni Luningning ay hindi isang simpleng banta. Ito ay isang deklarasyon ng tagumpay. Si Corazon naman, ang kanyang mukha ay nababalot ng isang maskara ng galit at pagtanggi. Hindi niya matanggap na ang babaeng minamaliit niya, ang babaeng itinuring niyang isang simpleng manggagatas na baka, ay may kakayahang gawin ito. Ang plano nila ay perpekto. Paanong nangyari ito? Paglapag ng eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, ang tensyon sa pagitan nila ay halos nasasalat. Habang naglalakad sila sa mamahabang pasilyo ng airport, papunta sa immigration, ang bawat hakbang ay tila isang martilyo na pumupukpok sa kanilang dibdib. Inaasahan nilang sasalubungin sila ng isang galit na Luningning, marahil kasama ang isang abogado. Handa na si Rajan para sa isang madramang komprontasyon. Ngunit paglabas nila sa baggage claim area, pagkatapos makuha ang kanilang mga maleta, walang Luningning na naghihintay, walang mga abogadong sumisigaw. Ang sinalubong sa kanila ay isang bagay na mas masahol pa. Isang grupo ng mga unipormadong pulis, kasama ang ilang mga ahente mula sa National Bureau of Investigation na nakasuot ng kanilang signature na maroon vests, ang kalmadong nakatayo malapit sa exit. Nang makita sila, isang lalaking nasa edad 40 na may seryosong mukha ang lumapit sa kanila. Mr. Rajan Del Fierro? Mrs. Corazon Del Fierro? Tanong ng lalaki. Ang boses ay formal at walang emosyon. Natigilan si Rajan. Yes? What is this about?
Inilabas ng ahente ang isang nakatuping papel mula sa kanyang bulsa. Ako po si Agent Castillo ng NBI. Sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ni Judge Amanda Reyes ng Makati Regional Trial Court, kayo ay inaaresto para sa mga kasong syndicated estafa, falsification of public documents, at conspiracy to commit murder. Ang mundo ay tila huminto para kay Rajan at Corazon. Ang ingay ng airport ay biglang nawala. Ang mga salitang conspiracy to commit murder ay umalingaw-ngaw sa kanilang mga tainga na parang isang putok ng baril. Hindi lang tungkol sa pera. Alam din niya ang tungkol sa insurance. Alam niya ang buong plano. Murder? This is ridiculous. This is a mistake. Sigaw ni Rajan. Sinusubukang kumawala ng hawakan siya sa braso ng isang pulis. Si Corazon naman, ang kanyang mukha na dati puno ng kayabangan, ay biglang namutla na parang papel. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina, at kung hindi siya inalalayan ng isang babaeng ahente, babagsak siya sa sahig. Hindi totoo yan. Halos hindi marinig niyang sabi, bago tuluyang nawalan ng malay. Ang eksena ay mabilis na nakakuha ng atensyon. Ang mga taong dumadaan ay napapahinto, nagbubulungan, kinukuha ang kanilang mga cellphone para kunan ng video ang biglaang drama. Ang mag-inang Del Fierro, na kilala sa alta sosyedad, ngayon ay sentro ng isang iskandalo sa gitna ng paliparan. Habang isinasakay si Rajan sa isang police car, ang kanyang mga kamay ay nakaposas na sa likuran. Ang kanyang mga mata ay ligaw na naghahanap. At doon, sa di kalayuan, nakita niya ito. Isang itim na sasakyan na may tinted na bintana nakaparada sa isang lugar kung saan hindi ito dapat naroroon. Hindi niya makita kung sino ang nasa loob, ngunit alam niya. Alam niyang nandoon si Luningning, pinapanood ang lahat. At hindi siya nagkamali. Sa loob ng sasakyan, tahimik na nakaupo si Luningning. Hawak ang isang maliit na binocular. Pinanood niya ang bawat sandali. Ang pagkabigla ni Rajan, ang pagbagsak ni Corazon, ang pagposa sa mga kamay na minsan ay hinawakan niya ng may pagmamahal. Isang luha, isang pirasong luha lang ang pumatak mula sa kanyang kanang mata. Hindi ito luha ng lungkot o panghihinayang. Ito ay luha ng katapusan. Luha ng paglaya. Pinunasan niya ito ng marahan. Ibinaba niya ang binocular. Let's go, sabi niya sa kanyang driver. Habang ang sasakyan ay marahang umaalis, hindi na niya nilingon pa ang magulong eksena sa likuran. Isang kabanata ng kanyang buhay, ang opisyal ng nagsara. Hindi sa isang maingay na komprontasyon, kundi sa isang tahimik at tiyak na pagbagsak. Ang hustisya ay nagsimula ng gumulong at si Luningning Sandoval, sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, ay nakahinga ng maluwag, handa ng harapin ang pagsikat ng isang bagong umaga. Isang taon. Lumipas ang isang taon na puno ng mga pagbabago. Ang kaso laban kina Rajan at Corazon Del Fierro ay naging isang high-profile na paglilitis na sinubaybayan ng buong bansa. Sa huli, dahil sa bigat ng mga ebidensyang inilatag ni Luningning at ng kanyang legal team, mula sa mga financial records hanggang sa life insurance policy, sila ay napatunayang nagkasala sa lahat ng paratang. Ang hatol, habang buhay, na pagkabilanggo para sa syndicated estafa at conspiracy to commit murder, walang pagkakataong magpiyansa. Ang imperyo ng kasinungalingan na kanilang itinayo ay tuluyan ng gumuho sa loob ng isang malamig na selda. Sa loob ng isang taon na yon, dahan-dahang itinayo muli ni Luningning ang kanyang buhay at ang kanyang kumpanya. Nilinis niya ang Sandoval Realty mula sa anumang bakas ng katiwalian ni Rajan. Sa pamumuno niya, mas lalo pang lumago ang kumpanya na nakatayo sa pundasyon ng integridad na minana niya sa kanyang ama. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi nangyari sa boardroom o sa korte. Nangyari ito sa loob ng kanyang puso. Ang gabi ay malamig, ngunit ang ballroom ng isang marangyang hotel ay puno ng init at pag-asa. Daan-daang tao ang naroroon, mga negosyante,
mga politiko, mga social worker, at higit sa lahat, mga kababaihan mula sa iba't ibang antas ng buhay. Lahat sila ay nagtipon para sa isang okasyon, ang opisyal na paglulunsad ng Sinag Luningning Foundation. Nakatayo sa entablado si Luningning sa likod ng isang podium. Ang itim na power suit ay napalitan ng isang eleganteng puting bestida. Ang kanyang mukha ay kalmado at sa kanyang mga mata, isang bagong kislap ang matatatanaw. Hindi na ang malamig na apoy ng paghihiganti, kundi ang mainit na sinag ng isang bagong layunin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Panimula niya, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kumpiyansa, umaabot sa bawat sulok ng silid. Marami sa atin ang naniniwala na ang kadiliman ay katapusan, na kapag tayo ay napapaligiran ng anino, ng pagtataksil, ng sakit at ng kawalan ng pag-asa, wala na tayong ibang mapupuntahan kundi ang manatili roon. Minsan, sa buhay ko, naniwala rin ako dyan. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang tingin ay naglakbay sa mga mukha ng mga babae sa audience. Mga mukhang may kwento ng sakit, pero meron ding bakas ng katatagan. Ngunit natutunan ko, Bandad, patuloy niya, na ang kadiliman ay hindi katapusan. Sa halip, ito ay isang pagkakataon. Isang pagkakataon upang hanapin ang kahit katiting na liwanag sa loob natin. At kapag nahanap natin ang liwanag na yon, gaano man kaliit, tungkulin nating palakihin ito, palaguin, hanggang sa ito ay maging isang sinag. Isang sinag na hindi lang magbibigay liwanag sa sarili nating daan, kundi magiging gabay na rin para sa iba na nawawala pa sa dilim. Mula sa unang hanay, si Mika at Ginhawa ay buong paghangang nakatingin sa kanya. Ang kanilang mga mata ay nangingilid sa luha ng kaligayahan at pagmamalaki. Sila ang dalawang babaeng nanatili sa kanyang tabi sa pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay. Ang Sinag Luningning Foundation ay isinilang mula sa isang madilim na karanasan, sabi ni Luningning. Ang layunin nito ay simple, ang tulungan ang mga kababaihan na naging biktima ng financial abuse at economic exploitation na makatayo muli sa kanilang mga paa. Magbibigay tayo ng legal na tulong, financial literacy training, at counseling para muli nilang mabawi ang kontrol sa kanilang buhay at sa kanilang kinabukasan. Isang masigabong palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Pagkatapos ng kanyang talumpati, habang kinakausap niya ang mga bisita, isang mensahe ang pumasok sa kanyang bagong telepono. Galing ito kay Mika. They pleaded guilty to all charges. It's officially over. Binasa ni Luningning ang mensahe. Walang nangiti, walang lungkot. Tanging isang pakiramdam ng kapayapaan. Isinara niya ang telepono at ibinalik ito sa kanyang clutch. Tapos na. Ang huling hibla na nag-uugnay sa kanyang madilim na nakaraan ay naputol na. Lumayo siya sandali mula sa karamihan at nagtungo sa isang malaking bintanang salamin na may tanaw sa kumikinang na skyline ng Makati. Tinitigan niya ang libu-libong ilaw sa ibaba. Bawat isa ay isang buhay, isang kwento. Dati, ang pag-iisa ay nagbibigay sa kanya ng takot. Ngayon, nagbibigay ito sa kanya ng lakas. Ang pag-iisa ay hindi na nangangahulugang kawalan. Ito ay nangangahulugang kalayaan. Mula sa isang babaeng winasak ng pag-ibig, siya ay naging isang babaeng binuo ng kanyang sarili. Ang kanyang kwento ay hindi nagtapos sa paghihiganti. Nagtapos ito sa paghilom. At sa paghilom na yon, natagpuan niya ang isang pag-ibig na mas totoo at mas matatag. Ang pag-ibig para sa kanyang sarili at ang pag-ibig na ibinabahagi niya ngayon sa iba. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Isang ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting totoo, payapa at puno ng liwanag. Handa na siya para sa pagsikat ng bagong umaga. At dito po nagtatapos ang kwento ni Luningning. Isang kwento ng pagtitiis, pagbangon,
at paghahanap ng liwanag sa gitna ng pinakamatinding dilim. Ang aral na iniiwan sa atin ng kanyang paglalakbay ay ito. Ang pinakamalaking pagtataksil ay hindi dahilan para sukuan ang buhay. Sa halip, maaari itong maging simula ng pagtuklas sa ating tunay na lakas. Hindi masusukat sa yaman o sa pag-ibig ng iba ang ating halaga, kundi sa kung paano tayo bumangon mula sa pagkakalugmok at ginagamit ang ating mga sugat para maghilom at maging inspirasyon sa iba. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Luningning. Ano po ang masasabi ninyo sa kanyang naging desisyon? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.